kay Miss Nancy Gamo. Ma'am, nasabi niyo ho kanina na since 2012, kliyente niyo na ho si Alice Guo. Tama po ba? Yes, sir. Hindi ho pamilya niya, ba't si Alice Guo? Si Alice Go lang. Oo. Sino ho nagpakilala ho sa inyo sa Hongsheng? Unahin ko muna po yung Hongsheng. Sir, Si si Alice po, di syempre kliyente ko po siya. Ngayon, siya yung nag-refer sa akin. Ang kausap ko mismo sa Hongsheng, siya rin mismo. And then, please assist yung tauhan niya. For every document na kailangan ko para sa incorporation ng company, yung tauhan niya ang nagpro-provide sa akin. Okay. So, ang unang nag-advise sa inyo ay si Alice Guo. Yes. And then, in-endorse ho kayo dito kay Laila. Yes. Kay Laila Tulio. Yes, sir. Oo. At sino ho nag-provide ng mga incorporators? Pangalan ng incorporators ng Hongsheng. Unahin muna natin Hongsheng. Miss Alice po. Si Miss Alice Guo nag-provide ng mga pangalan doon. Yes. And anything na kulang, pag may queries ako, I go back to Miss Laila. Kung mayroon kang queries kay Laila. Yes. Sino ho nag-deposit ng capitalization? Kayo ho ba nag-deposit? Hindi po. Sino ho ang nag-deposit? Kasi ang sistema ngayon ng SEC sa capitalization, hindi naman nag-indicate kung nilagay yon. Wala kung kung nilagay yung actual amount ng Diba investment. ipapakita nyo yung deposit slip? Wala na pong ganun ngayon. So ano na ho ang proseso ngayon para ipakita na may capital The usual dati may treasurer's affidavit Correct. for the deposit and everything. But now with the present SEC rules, wala na pong ganun. So it goes to the process na isasubmit mo sa SEC portal lahat ng detalye, everything. And then, babalik yon kung may question under review ng SEC, anong kailangan mong baguhin. Kaya nga andun yung email address ko para masagot ko kaagad yon at ma-process kaagad. Okay. Pero yung ano hong evidence na meron ho siyang capital na? Anong evidence na dapat ipakita sa SEC na siya ay adequately capitalized? Wala po. Wala nang ipapakita? Wala po. Oh, pero sa pagkaalam nyo, sino ho ang naglagay ng capital? Hindi ko rin alam. Okay, sige po. Ito ba hong si Laila Tulio, nakilala niyo ho in person? Kilala ko siya, nakikita ko siya. At nakakausap ko. Nakausap mo siya? Yes. At nagkita ho ka, There was a may chance. physical interaction? Yes. Okay. And sa pagkaalam nyo, sino ho si Laila sa... Ano hong relasyon ni Laila kay Alice Guo? Si Leila is assistant ni Miss Go. Okay. Assistant siya ni Miss Guo. Okay. In her family business? Or sa City Hall? Or ano po ang kanyang... I think sa QJJ Farm. So sa kanilang mga family Yes. business. Okay. And then itong mga pangalan na ibinigay sa Hongsheng, gumawa ba ho kayo ng due diligence kung itong mga taong to ay totoong tao o hindi? Dahil sa mga pagdinig namin, marami ho talagang kanina narinig nyo lang yung nila Mr. Linsangan at Mr. Chua at ni Mr. Ang. At nakita rin namin to sa ibang mga pagdinig na maraming mga tao na hindi nila alam, ginagamit na nila yung kanilang pangalan. In this case, sa Hongsheng, gumawa ba kayo ng due diligence? There was no due diligence kasi andun yung presumption of regularity. So binigay lang sa inyo ni Alice yung Yes. pangalan at in-incorporate niyo? Yes. Okay. Punta naman ho tayo sa Zunyuan. Kanina, sino ho nagpakilala ho sa inyo sa Zunyuan? Sa Zunyuan, si Alice pa rin. Kasi sabi ko nga, ang kliyente ko lang sa Tarlac, si Alice. Okay. So whoever, kung sino man makakakilala sa akin, it's always Alice. So si Alice ho ang nag-introduce ho sa inyo sa Zunyuan? Yes. Ang sabi niya, please assist Attorney Joy.
Okay. And then, after that, si Attorney Phil Joy Yes. ang naging parang coordinator. Yes. Who gave the names ng mga incorporators? Alice din. Si Miss Alice rin ang nagbigay sa Junior 1. So, makikita ho natin in both instances ng Pogo Hub na Hongsheng, Pogo Hub ng Junior 1, si Alice ang nag-provide. Si Alice ang kumontak muna sa inyo to incorporate kayo kasi being a I would assume a consultant, no? Yes. Siya rin nag-provide ng pangalan. Yes po. Pati address ba at TIN number siya rin nag-provide? Lahat ng detalye? Lahat po yun. Basta kung may kulang, magre-refer ako kay Attorney Joy. Pero initially siya ang nagbigay. Yes. Okay. So makikita natin active participation siya dito sa Hongsheng and Junior 1. I think so. On the contrary na sinasabi niya wala siyang kinalaman sa Pogo. Anong tingin niyo ho doon? Kasi ang sinasabi niya is nag-bridge siya. Hindi ko rin masasabi na hindi siya involved kasi yung sa first company, corporation, ang lease contract is under the name of Baofu. And ang representative niya, Alice Go. So hindi pwedeng magkahiwalay yon. Andun lagi yung bearing pangalan ni Alice. So ang lumalabas ho, siya yung may-ari, siya yung presidente ng Baofu, di ba? Yes. At one point. Ang Baofu po ang lessor. Yes. Correct? Ang lessee is Hongsheng and Junior 1. Yes po. Correct? But at the same time, siya rin ang incorporator ng Hongsheng and Junior 1 dahil siya yung nagbigay ng mga pangalan eh. Hindi nakalagay yung pangalan I mean, ni Alice sorry, Go. siya yung nag-initiate to incorporate. Tama? Kasi Siya tinawagan kayo, siya nagbigay ng pangalan at kayo lang gumawa ng papeles. Parang ni-refer niya yung services ko for that. So, siya pa rin yun. Correct. Tama nga. Siya ho. Kasi siya nagbigay ng pangalan, Yes. di ba? Nung na-incorporate nyo itong Hongsheng at Junior, let's go to Hongsheng first. Nung na-incorporate nyo itong Hongsheng, di na-incorporate na, tumatakbo na itong corporation. Sino na ho ang mga kausap nyo doon? After the incorporation, when I submitted the articles of SEC Certificate of Registration, tapos na po yung serbisyo ko doon. Okay, tapos na, So, hindi nyo na kinakausap yung Wala na mga po. registered, diba, may president, treasurer. Wala na po. Okay, sa Junior 1 po. Ganun din po. The moment na natapos ko yung registration, deliver sa kanila, bayaran ang billing fee ko, reimbursement of expenses, tapos na ang transaction ko. Okay. Was there any instance na after ng transaction, nakausap niyo pa si Alice Guo at Hindi na po. dito po in relation to the Hongsheng and Junior 1? Hindi na po. Kaya nga po, nagtataka ako kasi tinignan ko sa SEC portal, may nakalagay pa na increases ng capitalization. Correct, oo. So I was curious kung sino ang gumawa nun. Kasi baka, naisip ko rin yun na pwedeng i-implicate nila yung pangalan ko without my knowledge, tapos lalabas ako ang may gawa. So from there, as per my letter, sinend ko pati yung mga copies ng increases, in-indicate ko doon na hindi ako nakabase sa kapas. Yung pangalan na nakanotaryo doon is the same name na binanggit ni Alice doon sa May 22 hearing wherein I have a transcript of that hearing. So from there, nakita ko na it's the same person na gumawa ng contract dun sa chopper niya yung May 22 hearing na yon. Ito si Attorney Phil Joy. Yes, sir. Correct. Sino ho nagbayad ng professional fee ninyo nung in-incorporate nyo ang Hongsheng? Ang usual procedure, sir, is when I finish the work, I send the billing. Hindi ko alam kung sino yon, pero I presume, syempre, ang kausap ko si Alice. Si Alice ang Paano kayo magbabayad. binabayaran? Either GCash or either deposit sa BPI account ko. At diba pag may GCash, may sender yun eh. Yes. Diba? May sender siya or any deposit Pero may pwede niyang Sinong- gamitin kahit sino. Oh, correct. But sino ho ang sender doon? Tandaan Hindi niyo? mo malalaman. Can you provide that to the committee? Para malaman namin sino ang sender? I will check, sir. Oo. Kung ma-provide nyo, mas maganda ho yan. Yes. Para malaman namin direkta na hindi lang siya ang nagbigay ng instruction na incorporate, siya rin ang nagbayad.
Yes po. So ibig sabihin siya nag-initiate nitong corporate existence of 2 Pogo hubs that were raided. Yun Yes, po yung sir. aking I will find the record. Sa Zone U1, sino po ang nagbayad ho? Same thing din, yung procedure na after matapos ko yung trabaho, I'll send billing either Zunyu 1 diretso kay Alice. Okay. You mean, pag naniningil, papadala kayo ng billing, kanino yung pinapadala? Either I send it, lalamove through, may office siya dito sa, yung Kanino, sa Hongsheng, kanino naka-address ang billing? sa kanya. Kay Alice Go. Attention or nakalagay Hongshen, care of Alice, Alice Go. Sa Sunyu 1, Ganun din. ganun kay Alice Go rin. And then, after nakuha niya yung billing, binabayaran kayo kaagad? Immediately? Sometimes may late payment. Mga how long, more or less? Siguro a week. A week. Pero may bayad. Yes. For both instances. Yes. Meron, Kung walang bayad po, aangal ako kasi trabaho ko livelihood ko po yun, sir. meron ba ho kayong formal contract with Alice Go when you incorporated Hongsheng and Zunyu 1? Wala naman po. So usapan lang. Yes. Dahil I would assume dahil matagal na kayo magkakilala. It's a lang po, very short kind of project na after mong ma-incorporate, magawa mo yung BPI, BIR, tapos na. Okay. Ang ginawa ko sa Hongsheng hanggang SEC lang. I think that was pandemic time, so hindi ako mismo ang nag-release ng dokumento sa SEC. So, I even told may pumunta sa bahay, si Cecil Lardizabal, in-inform ko siya na for you to find out kung sino nag-release niyan, go back to SEC Tarlac. From there, may logbook yan. Hindi nila i-release yung dokumento not unless nakasign ka doon kung sino yung mga pangalan doon and contact number. All right, correct. Before closing remark and the suspension, Sen. Robin will be making a motion supported by the committee. Sen. Robin, you have the floor po. Maraming salamat po, ginang na tagapangulo. Iminumungkahi ko po na sana po ay mapalaya na po natin si ma'am, ano po, sorry po, ano pong pwede itawag sa inyo, ma'am o sir, ano po ba? Anything po, sigurado po kayo. Opo, Miss Nancy Jimenez Gamo, Madam Chair, total napaka-cooperative naman po niya sa atin. Hinihingi ko po na sana po ay mapalaya na po siya sa kustudiya ng Senado. I so move, Madam Chair. Shukran, Sen. Robin. The chair was actually going to really make that ruling bago po tayo nag-suspend. And shukran, Sen. Robin, sa pag-formal motion nyo tungkol dyan. So, Ms. Nancy, nang may pasasalamat ng komite sa inyong malaman at makatotohanang pagsagot sa aming lahat ng mga tanong, ay malaya na po kayo sa jurisdiction ng komite. Salamat po. Maraming salamat, Chairper.